Hindi ko ito ikinukwento para maniwala ka. Ikinukwento ko ito para maalala ng mga susunod na henerasyon na may mga bagay na hindi nasusukat ng siyensya. Pero ramdam ng katawan, naririnig ng tenga at nakaukit sa alaala. Taong 2019, Barangay San Isidro, silangang bahagi ng Samar. Tag-init, tuyot-tuyo ang lupa at tahimik ang gabi, maliban sa huni ng kuliglig at ang malayong tunog ng alon. May 5 taon kaming nakatira sa bahay na yari sa kawayan at nipa. Wala kaming kuryente sa gabi, kaya ang ilaw lang ay mula sa gasira at buwan. Ako ay 16 at si ate naman ay 20. Si nanay at tatay ay magsasaka. Si Lula Nini, siyang nagturo sa amin kung paano mabuhay sa probinsya nang may respeto sa hindi nakikita. Nagsimula ito sa isang simpleng bagay. Ang mga aso. Ang 2 asong puti namin na dati mahilig magpaspas sa bakod, bigla na lang natutulog sa ilalim ng mesa. Ayaw lumabas pagkagabing dilim. Kung may dadaan, iiyak sila ng parang may tinatali. Akala namin ay may lason o sakit. Pero noong isang gabi, narinig ko ito. Hindi tik-tik, hindi rin ibon. Tunog ng basang balat na humihila sa kawayan. Parang may gumagapang sa bubong. Mabigat pero mabilis. Sumunod ang amoy, parang tanso at bulok na dahon. Halo sa hangin na biglang tumagos sa bintana. Nagising si Lola. Hindi siya nagsigaw. Hindi siya tumakbo. Tumingin lang siya sa bubong. Tahimik. At sinabing, "Huwag kayong lalabas. Huwag kayong sasagot. At huwag kayong magpapakita ng dila." Alam na namin ang sinyalis. Hindi ito kwento sa TV. Ito ay aral na ipinasa sa amin bago pa man kami manganak. Kung may kakaibang amoy, kung ayaw ng hayop, kung may tunog na parang humihiwa sa gabi, handa ka dapat. Hindi agad. 3 gabi kaming hindi nakatulog ng maayos. Bawat gabing oras 11 PM hanggang 2 AM. Nandun ang tunog. Minsan malapit sa bintana. Minsan sa likod ng bahay. Hindi kumakalampag. Hindi sumisigaw. Naghihintay lang. Noong ika-4 na gabi, alam naming papasok na. Si tatay ay kumuha ng buntot ng pagi. Hindi ito ordinaryo. Kinuha ito mula sa isang mangingisda sa bayan. Tinuyo sa ilalim ng araw at binigyan ng dasal ni Lola. Ang buntot ng dagat, hindi takot sa anino. Sabi niya, inilagay namin ito sa ilalim ng aming mga kutson. Sa bawat bintana at pinto, naglagay kami ng asin at bawang na dinurog. Hindi ito superstition para sa amin. Ito ay boundary. Ito ay paalala. May naninirahan dito. Dumating ito bandang 1:17 AM ng madaling araw. Narinig muna namin ang huni ng hangin. Sumunod ang pagkalaglag ng isang piraso ng nipa. Tumingin si tatay sa bintana. Hindi ko nakita ang buong katawan. Nakita ko lang ang itaas na bahagi. Mataba, maitim, may mahabang buhok na parang tuyong damo. At ang mukha, hindi malinaw, parang tao. Pero ang mga mata, pula at malalim, na parang may nakatingin sa loob ng iyong dibdib. Humihinga ito ng mabigat. Ang ilalim na bahagi, nawawala. Nakaangat. Parang humihiwalay sa sarili. Sumigaw si ate. Hindi ko na maalala kung ano.
Pero alam kong dapat kaming kumilos. Si Lula ang unang gumalaw. Binuksan niya ang pinto. Hindi para lumabas, kundi para maghagis ng asin. Bumalik ka sa iyong dugo. Bumalik ka sa iyong lupa. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Malinaw. Matapang. Hindi ito sigaw ng takot. Ito ay pag-aalsa ng komunidad. Sumunod si tatay. Hinahawakan niya ang buntot ng pagi. Hinampas sa sahig. At sinabing, "Hindi ka papasok. Hindi ka dito kumakain. Umalis ka. Hindi ito eksorsismo sa pelikula. Walang Latin. Walang cross. Dasal lang. Alaala. At ang bigat ng paniniwala na ang lupa ay may sariling batas." Sumigaw ang nilalang. Hindi umano. Parang hangin na pumuputok sa loob ng bangka. Tumingin ito sa amin. Hindi umatake. Hindi lumapit. Sa halip, tumalikod. Humila ito pabalik sa bubong. May tunog ng basag na buto. Parang may humihila ng sarili. Sumunod ang takbo. Mabilis. Mabigat. Parang may binubuhat na bigat na hindi dapat hinahawakan ng tao. Tahimik. Hindi agad umuwi ang katahimikan. Umaagos ang pawis. Nanlalamig ang hangin. Amoy pa rin ang tanso. Pero wala na ang bigat sa dibdib. Kinabukasan, hinanap namin ang bakas. May dugo. Oo, pero hindi pula. Parang itim at makintab. May bakas ng kuko sa nipa. May asin na nagiging kulay abo. At ang buntot ng pagi nabasag sa gitna. Hindi ito ginagamit para pumatay. Ginamit ito para magpalayas. At ito ang pinakamahalagang aral. Hindi mo kailangan talunin ang dilim. Kailangan mo lang ipakita na handa kang manatili sa liwanag. Hindi namin ito ipinagkwento sa buong barangay. Ayon kay Lula, ang kwento ng aswang kapag ipinalabas ng may pagmamalaki, bumabalik ito. Kapag ipinagdasal at itinago, nawawala ito. Kaya tahimik kaming naglinis, nagpalit ng nipa, nagdasal, nag-alay ng kanin at tubig sa gilid ng bakod. Hindi ito superstition, ito ay pagpapakumbaba sa hindi na ipaliwanag. Matagal na kaming lumipat, pero tuwing tag-init, tuwing tahimik ang gabi, naaalala ko ang tunog ng buntot ng pagi na humahampas sa sahig. Hindi ako takot. Ako ay grateful dahil sa gabi na iyon, natutunan ko na ang tunay na lakas ay ang pagharap sa takot ng may respeto, may kaalaman, at may komunidad na handang magtanggol sa iyo. Ang aswang, hindi ko alam kung ano talaga ito. Pero alam ko ang epekto nito. Nagturo ito sa amin na maging alerto, magmahal sa pamilya, at huwag kalimutan ang mga paraan ng mga nakaraan. At minsan, iyon ang sapat na katotohanan.